Ang pag-aaral sa Atenas. Ipinadala ni Doc Bricio sa Atenas si Florante upang doon mag-aral. Lumuha ang kanyang ina dahil sa kanilang paghihiwalay at labis din itong ipinagdamdam ni Florante. Ang mabait na guro na si Antenor ang tumulong sa kanya upang mawala ang lumbay sa loob ng ilang buwang pananatili sa Atenas. Ilang buwan siyang hindi makakain at madalas na umiiyak sa matinding kalungkutan. Isa sa kanyang kababayan ang doon din ay nag-aaral, si Conde Adolfo, anak ni Conde Silano. 13 taong gulang na si Adolfo samantalang siya ay 11. Mabait at marunong makisama si Adolfo sa kanyang kamag-aral, kaya't labis siyang kinagigiliwan. Mahinhin ang asal ni Adolfo at hindi marunong makipagtalo, hindi kakikitaan ng kagaspangan ng ugali o pagiging lapastangan. Si Adolfo ay larawan ng isang huwarang mag-aaral. Subalit sa kabila ng lahat, maging ang mga guro nila'y hindi matarok ang lalim ng pag-iisip ng malihim na si Adolfo. Si Florante ay pinadala ng kanyang ama sa Atenas para doon mag-aral. Nalungkot siya dahil nahiwalay siya sa kanyang ina. Halos hindi na makakain at umiyak. Tinulungan siya ng kanyang guro na si Antenor upang mawala ang kanyang lungkot. Doon din niya nakilala si Adolfo, isang mabait at matalino. Pero kahit mabait siya sa panlabas, may masama para siyang lihim na hindi alam ng iba. Ang pag-aaral sa Atenas. Ang lahat ng ito'y kay amang talastas, kaya nga ang luha ni inay hinamak at ipinadala ako sa Atenas. Bulag sa isip ko'y doon mamulat. Pag-aaral sa akin ay ipinatungkol sa isang mabait, maestrong marunong. Lahi ni Pita ko'y ngalay Antenor. Lumbay ko'y sabihin nang dumating doon. May sambuan na halos di makakain. Luha sa mata ko'y di mapipigil. Ngunit napayapa sa laging pag-aliw ng bunying maestrong may kupkup sa akin. Sa dinatnan doon, madlang nag-aaral. Kapares kong bata't kabagong tauhan. Isa'y si Adolfo, aking kababayan, anak niyong Conde Silano marangal. Ang kaniyang tao'y labis ng 2 sa dalakong edad na 11. Siyang pinupuon ng buong eskwela, marunong sa lahat ng magkakasama. Mainhin ang asal na hindi magaso at kung lumakad pa'y palaging patungo. Mabiling mangusap at walang katalo. Lapastanganin may hindi nabubuyo. Ano pat sa bait ay siyang huwaran ng nagkakatipong nagsisipag-aral sa gawa at wika na di mahuhulihan ng munting panira sa mabuting asal. Ni ang katalasan ang aming maestro at pagkabiyasa sa lakad ng mundo ay hindi naturok ang lalim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Aking pagkabatay ang kinalimutan kay amang kay bait na di paimbabaw, yaong namumunga ng kaligayahan na nakay sa pusong suyuit igalang.